At isang magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, narito po tayo ngayon sa number 44 Katibayan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City, na kung saan ay tayo po ay magpapakilala ko ang inyong lingkod, Mads Pangulima, sa programang Balita Reporters Action ngayon. Ngayon ho ay kapiling po natin yung isa sa nagmamayari ng nasabing lupa dito ho sa Quezon City, kundi si Sir Tamayo. Ayan po, nakikita po niyo yung kanyang kalagayan. So hindi po siya makapagsalita sa oras na ito sapagkat kapiling po natin yung kanyang spokesperson, kundi si Yolito Rojas. Ngayon ay tayo ngayon sa programang Balita Reporters Action ngayon sa CCN News Filipino Views. Sir, at kumusta na po yung yung problema dyan sa Payatas at meron pong lumapit sa atin ilang residente dyan sa Payatas di umano na sila ay i-demolish. At sino po ba yung kalaban nila dyan, sir? Sino po pakipaliwanag, sir? Ang kalaban po ng mga taong i-demolish, itong mga heirs ni Eulogio Rodriguez Sr. Na nire-represent nitong si Rowena Hipolito. Okay. Kaya nga lang, kaya nang sinabi ko kanina, itong kiniklaim ni heirs ni Eulogio Rodriguez, ang survey niyan, PSO 32606. Portion ng lot 1 to 147, non-survey 1921, na-approve 1923. Bilang katibayan, andyan yung titulo na i-attach ko dyan sa kanila. Na yung mga titulo na ito, hindi pwede ituro nila ng kanilang pinanggalingan OCT 333. Sapagkat ang OCT 333, ang survey niyan, 1904, yung kiniklaim ni Mr. Tamayo. Kaya sa madaling salita, itong PSO 32606 na may lote 1 to 147 na survey noong 1921, ngunit na-approve noong 1923, napakalinaw, walang pinanggalingan. Hindi niya pwede ituro yung OCT 333. Mayroong survey na nagmamayari doon, na ang survey noon 1904, double I-219. Sinorbe in accordance with the Act of Congress of 1902, prior land, na lahat ng lupain ng Kastila noong araw ay sumailalim sa Torrens title. Kauna-unahang titulo na naging Torrens itong OCT 333, survey na 1904. Kaya napakatibay, binubuo ng 7,700 hektar. Kaya ngayon, may Memo Circular and Land Registration Authority na lumabas noong 2023. Lahat ng titulo, bagaman nakarehistro, ngunit walang maituro na pinanggalingan, outright confiscation. Isa na dito ang dapat outright confiscation. Itong lupa na ang survey PSO 32606 from lot 1 to 147 na survey noong 1951 at na-approve noong 1923, walang maituturong pinanggalingan na titulo, mother title. Kaya ibig sabihin, wag nang magtulog-tulugan ng LRA. Malinaw na walang pinanggalingan na OCT itong PSO 32606, lot 1 to 147, kumpiskahin agad-agad. Para naman itong lupa na ito na may survey na 1904, makagalaw na at yung taong bayan na naghihintay ng tax dyan sa lugar na yon, mabayaran. Kaya sa ngayon nakatiwangwang dahil sa bagal ng kilos ng mga otoridad natin. 2020 pa ito na dapat tapos na. Ngayon dapat tapos na. Sa bagal, kung ano-ano pag pinagsasabi nitong Committee on Anti-Squatting Syndicate kay Mr. Tamayo, sindikato, iyon ang naging dahilan
kung bakit nagbagal ang pangungulikta ng tamang taxes dito. Pati yung filing fee sa korte, hindi nabayaran. Yung capital gain tax from Ponciano Padilla to Segundino Itamayo, hindi mabayaran. Yung 10 years back a milyar ng lupa, babayaran supposed to be ni Segundino Itamayo, hindi nabayaran. Kaninong kasalanan? Dito sa mga tao na to na nanindikato sa lupa. Kaya kailangan, dahil yan ay naka-interrupt judgment, form parts of the law of the land na kung tawagin, ipatupad na. Agad-agad, wag nang magpara pang without any delay. Now na. Kasi ang gobyerno natin, baon sa utang para makatulong. Hindi naman benepisyo para kay Mr. Tamayo, maging benepisyo na rin para sa natin, sa bansa na rin natin pangkalahatan. Yung bang sa Bayasa sir, ilang hektare ho yan naka-embrace sa inyo dito sa dokumento ni Tamayo? Ang lupa ni Tamayo sa kabuuan, Hindi, dito sa Bayatas. sa Bayatas lang. Yung di uban nun na Barangay Dimulis. Yan. Nandito yun sa title, kung di ko alam Yun. kung ano yung naka-title na pinag-usapan Opo, namin. yung sinabi niyo kanina po. Sa Kupres, Hmm. yun ang ididimulis nila. Okay. Oo. So, yan po sir, dinidinig na po yan sa korte o mayroon silang court order? Walang court order. Basta lang manggiba sila dahil Umpisa na ba sir? Wala pa? hindi naman na umpisa na supposed to be dapat gibain na. Kaya lang nagprotesta kami. Mga tao namin yan. O sino po yung isa sa nagkiklaim doon sir? Bakit i-demolition? Para saan gawin yun? Si Rowena Hipólito. Okay. Heirs ni Eulogio Rodriguez Sr. Oh, yun. bilang apo. Opo. Bakit nila kukunin sir? Napadala na po ba ng demand letter yung mga tao or meron ba silang court order na katunayan sa kanila yon? Siyempre sir, may due process of law yan bago po i-demolish ang tao, di ba? Base sa usapan namin ng Kupres, Okay. ang sabi niya doon, kasi naguguluhan siya. Dahil may interrupt judgment, hindi niya pwede guluhin ang interrupt judgment. O sabi ng attorney ng city government, wag na muna natin pag-usapan ang ownership sa lupa Okay. kasi may kaso pa. Okay. Ito na lang ang pag-usapan natin. Alam naman natin na ang mga estruktura na walang building permit, gibain. Okay po. Pagka nag-request ang totoong nagmamayari. Okay po. Kaya ibig sabihin, ito ang mga tao na ito, dahil napatunayan namin na walang mga building permit ang kanilang estruktura, nag-request ito may-ari, itong si Rowena Hipólito, nagre-represent kay Carla Rodriguez Hipólito, na sila daw ang may-ari, nag-request sa amin, ipag-iba yun, digigibay namin yun. Kasi itong mga tao na ito walang mga building permit. Ngayon, ang sagot ko doon, sabi niya nung attorney, bilang katibayan, nandito na yung building official. Magpapatibay na talagang itong mga tao na ito na ihinarap dito, na inanyayahan namin, walang mga building permit. At ito naman si Rowena Hipólito, representing her daughter, Carla Rodriguez Hipólito, nag-claim, nakaregister ang titulo niya, binubuhisan yan. Kaya dahil nag-request na gibain yon, yung hindi daw sila titigil hanggat hindi napapalayas yung mga naka-occupy sa lupa niya, gigibay namin. Walang permit. Kahit walang order ang korte. Kasi sabi niya, kahit walang court order, igigiba niya. gigibay namin yan. Kasi So, nga, pag-iba niya sir, napadala ba ng letter yung mga tao? yun na nga, yung mga paanyaya na yon. Meron na, no? Mayroon na. Paanyaya, no? Paanyaya. So, nag-reply naman yung sa inyo. Nag-reply sila doon sa paanyaya nila. Wala naman. Hindi, sinamahan ko sila. Okay? Sinamahan ko sila sa building official. Sinulatan ko through yung LBC. Okay. LBC lang. In-LBC ko dahil pinapersonal delivery ko, tumanggi yung
receiving clerk nila, ay ayaw ni Sir niya na mag-receive. Kaya sinabi ko, mas maganda na lang ito, i-registered mail ko para bago man kami magharap-harap, at least na-deliver na ng LBC. Kasi na nga nangyari, yun ang pinagbasihan niya roon. Opo. O to, may oppositor pala sa pagpadimulis niya ng bahay. Kailangan ko rin na niya igalang ito kasi may interim judgment sila sa korte. Hindi po pwede natin pakialaman yan. Yun. Yan sabi niya. Sino may sabi, sir? Yung attorney ng city government. Yan. Okay. Kasi may interim judgment sila. Magkakaroon kami ng problema niyan kapag giniba namin yung mga struktura. Okay. Di ngayon, tuloy-tuloy na usapan namin. Okay. Sabi ko, may katulad na rin na pangyayari na kung saan gigibain din yung istruktura ng mga tao ni Mr. Tamayo. Sa madaling salita, nakadidap assignment kay Mr. Tamayo. Yung tao na yon, kaya lang, ang sabi-sabi ng National Housing Authority, idimulis yan sapagkat walang building permit. Di ngayon, sabi ko, nagharap-harap kami. Saka yung building official. Ang sabi ng building official, makailang bisis na pumarap doon kasi kung pinadadala ni Mr. Tamayo, magharap sa mga ganyan-ganyan dahil nga sa sitwasyon niya. Ang sinabi ng building official doon sa mga taga-national housing, mga complainant, hindi natin pwede pakialaman itong titulo ni Mr. Tamayo. Kasi may titulo din sila, lalo na naka-interim judgment. Magkakaproblema kami kapag pinakialaman natin si Mr. Tamayo. Kaya ang gagawin na lang natin dito sa istruktura ng tao ni Mr. Tamayo, ililegalize na lang natin ang kanyang istruktura. Sa madaling salita, gumawa siya ng application para sa building permit at aaprubahan namin. Walang magawa yung mga taga-National Housing Authority. Okay. Kasi discretion yan on the part of the building official. Sabi ko doon, sir, sa ganun sitwasyon, dapat ganyan din ang gagawin ninyo. Kung anong ginawa ng sinabi sa National Housing Authority, pag nagharap-harap kami sa building official, sasabihin na lang yan, ililegalize na lang yung istruktura dito kasi nakapaloob na siya sa kay Mr. Tamayo. Iyon ang naging usapan namin. Ililegalize na lang. Kaya lang niya, Sabi ng legal counsel ng city government, para illegalize kayo. ililegalize na yung istruktura ng mga tao ni Mr. Tamayo. Sa madaling salita, ikuha na lang ng building permit. Applyan. Okay. Yun na lang ang naging Oh, usapan. yun ang usapan nyo doon. So Pero- hindi kinasuhan yung mga nakatayo doon na struktura ng mga residente. Hindi kinasuhan sapagkat nagpaalam na kay Mr. Tamayo. Okay. Mayroon ng meeting of the mind, Mr. Tamayo at saka yung occupant. Nagkaroon na siya ng lead of assignment. Okay. Naupo na yan, sagot ko na yan. Pagka kinasuhan ninyo ito, ako na rin ang kinasuhan ninyo. Okay. Kaya ako yung naka-interim judgment. Kaya yun na naging usapan namin, i-legalize na lang. Oo. Pero ang sabi nila sa amin, pero yun mga hindi naman kasama sa pinaglalaban ni Mr. Tamayo, wag naman kayong makialam. Sabi ko, po, sir, hindi naman kami nakaalam. Pabor sa amin kung magiba ang mga iyan. Pagka malinis na, titik over kami, di malinis, wala kayong problema. Kaya sabi So ko, ngayon sir, sa pag-uusap nyo doon, okay na po sa city government yung mga residente doon sa Bayatas. ito lang na ito na pinaglaban ko. Ito. Ito, hindi, yung pinakita ko. Yan, pinaglaban nyo. Sinatan mo. Okay, so wala pong wala po bang ano pong nangyari? Tuloy-tuloy po ba? Ano yan, sa ano lang, sa city government na dinala ang usapan na yan? Sa city government lang. Hindi sa korte. Hindi pa. Sa Kupris pa lang. So hindi pa natapos sir. Hindi pa. Hindi, okay naman na. Ito basta hindi lang galawin yung 18 katao na yan. Okay. Pinalawan. Okay. So yun, ano po pang karagdagan ninyo sir sa ating interview sa oras na ito? Ang karagdagan ko na to, doon naman tayo mag-uusap sa tawag na Opposition of Petitioner Segundino y Tamayo Okay. to the comment of Pepito Samson. Na ang sinabi ni Pepito Samson,
doon sa comment niya sa petition namin sa Korte Suprema, petition for review on certiorari pursuant to Rule 45 as amended. Ang sinabi ni Pipito Samson doon, iyan anya si Mr. Tamayo, ang kaso na niyan anya, i-dismiss na niya sapagkat ito, 2 beses anya siya dininayed sa Court of Appeals. Ano pa niya pinagpuputok ng butsi niya? Wala na siyang laban doon. Na-denied na nga niya siya sa Court of Appeals 2 beses. 6 na beses niya sa Branch 77 Quezon City 2016. Sa loob lang niya ng 2016, naka-6 na order ang Branch 77. Dinismiss niya ang kaso niya. Kaya ano pa man na niya ipagpuputok ng kanyang butsi? Nagmanifestation na niya ang clerk of court na Sino yung may sabi yan, sir? yung si Pipito Samson, Okay. isa sa mga respondent ni Mr. Tamayo, Okay. na iyon lang ang bukod tangi sa lahat ng respondent, bukod tangi lang siya lang ang nag-comment noon, na iyon nga katulad ng mga binanggit ko. Buhay po ba yun, si Sir Samson? O buhay na buhay yan, dyan nga is impe, dyan sa Okay. Litex, yung Okay is po. impe grocery dyan, buhay na buhay. Okay. Kaya lang yung mga Sa kanya po yun? sa kanya yan, Okay. yung Pipito Samson yan tawag niyan. Nagpapatunay Oo. sa Oo. dokumento ni Sir Tamayo? Hindi. Hindi. Kumukontra nga siya. Kumukontra, okay. Ang Yun. attorney niya, si Attorney Dan. Okay. Yan. Ang sinasabi niya doon. Okay, tuloy sir. Nag-comment siya doon sa petition ni Mr. Tamayo. Nag-comment siya. Dahil pinag-comment kasi lahat ng respondent. Mag-comment niya kayo dito sa petition ni Mr. Tamayo. Yung ano naman, yung Solicitor General, nag-motion for extension of another 2 months na naman bago mag-file ng comment. Kaya lang, bago nga siya mag-comment, binira ko na. Okay. Posisyon na tayo. Yung posisyon natin doon, ninot na ng Korte Suprema. Approve na yon. Ngayon naman, dito naman tayo mag-usap sa opposition ni Mr. Tamayo doon sa comment ni Pipito Samson, represented by his legal counsel, Attorney Dan. Ang sinabi, ano pa man ang pinagpuputok ng butsi ni Mr. Tamayo? Una, 2 beses denied siya sa Court of Appeals. 2. Okay. Kukulang sir. Ano ituloy ko? Tuloy mo. Ngayon, doon naman na niya sa pagdating sa sa Regional Trial Court, Branch 77, 6 na beses siya. Dinismiss na yung kaso niya. Ano pang pagpuputok niya ng butsi na dinismiss na nga siya sa Regional Trial Court, Branch 77? Pangatlo niya, nagmanifestation ang clerk of court ng Quezon City. Kailangan ma-dismiss na ang kaso ni Mr. Tamayo sapagkat ang binayaran niyang filing fee kulang 8,000 lang. Kaya walang jurisdiction ang korte sa kanya. Hindi siya bayad ng filing fee. Ano ang sinagot natin doon? Nag-opposition tayo. Kaya nga nandyan, sinabi ng Korte Suprema, kung babasahin mo yan, note the opposition of petitioner Sigundino Y. Tamayo to the comment of Pipito Samson. Ninot-nunotin daw yun, note. Pag sinabing note, approve yan, sinasabi natin. Ano ba sinasabi natin? Itong si Pipito Samson, represented by Attorney Dan, imbis na magpakita ng genuine valid tourist title dyan sa kanyang kinatatayo ng grocery, nag-quote na lang ng mga judgment which are null and void ab initio. Yung order ng Court of Appeals na sinasabi niya, bla bla bla, pizza ganon, ganyan. Null and void ab initio yun because in violation to the principle of the stare decisis. Ang OCT 333 naka-stare decisis yan. Kaya yung ruling ng Court of Appeals para i-disturb yung OCT 333, null and void ab initio in violation to the principle of the stare decisis. This negligence is assigned as first count of an act of gross ignorance of the law. Sinabi natin, with all due respect to
the Legal Counsel of Pepito Samson. Yan, null and void sapagkat naka-stare decisis ng 333. Hindi na pwede. Ibig sabihin, yung order ng Court of Appeals, pag sinabing null and void ab initio, parang walang inilabas na order. Bakit parang walang nilabas na order? Naka-stare decisis na ang OCT 333 by petition ng Secundino ay Tamayo. Kaya ibig sabihin, yung order ng dismissal ng kaso ni Mr. Tamayo issued by the Court of Appeal, parang walang nailabas sapagkat naka-stare decisis. Minute yan ng Supreme Court. Pangalawa, sinabi natin, nagkot na lang ng null and void ab initio na order ng Regional Trial Court, itong si Pepito Samson. Order dated, ganon, ganyan, basta nandoon yan sa sinatan mo. Null and void ab initio doon sapagkat ang OCT 333 ay naka-stare decisis. In this negligence ni Attorney Samson, represented by his legal counsel, counted as kung anim yon, di anim din ang negligence niya. Of an act of becoming a lawyer in gross ignorance of the law. O di ilan ang negligence niya, gross ignorance of the law. Dalawa sa Court of Appeals, walo na. Walong act of gross ignorance of the law, saka unbecoming a lawyer. Madidisbarsya niyan, alam niya naka-stare decisis, kinut niya pa yung naging judgment. Kinut yan. Kaya kung may judgment man na against Secundino ay Tamayo, null-and-void yun sapagkat stare decisis ang status ng kanyang title. Kahit anong kaso, hindi na siya pwede bangkain. Okay. Ngayon, yung sinasabi naman na kulang ang filing fee ni Mr. Tamayo, sinabi natin sa minute din ito ng Korte Suprema. Sa usapin na filing fee, ang lupa ni Mr. Tamayo 7,700 hectares. Magkano ang filing fee niyan? 23 billion. Ibig sabihin, pag file ni Mr. Tamayo ng kaso sa Brand 7, bit-bit niyang 23 billion. Lako, malaki. Oo. Nandiyan yan, ninot yan ng Korte Suprema. Imposible. Saan mata ng Diyos dudukutin ni Mr. Tamayo ang 23 billion para lang mag-file ng kaso sa Brand 77? Masahe ko nga wala. Oo, pamasahe nga wala. Kaya, imposible. Mangyari lamang yan pagsingil ng filing fee kapag itong kasong ito mariman sa court ako. Babayaran ni Mr. Tamayo ang filing fee kapag pumabor sa kanyang kaso. Portion. Kinalibawa natin yung kiniklaim ni Mr. Pepito Samson, 1,000 square meters. Title niya yan. Once na kinansila yon by order of the court, 1,000 square meters, yan lang muna ang bayaran. Kasi i-annotate naman doon sa title na yun nakakansilin. Kasi lahat naman na existing titles dyan yun din ang gagamitin ni Mr. Tamayo sa pagpa-kansilar niyan. Halimbawa, iba-iba ang ano niyan, sukat-sukat kapag iba ang reference sa pinag-anuhan. Katulad nitong kay Pepito Samson, 1,000 square meters, title niya. Di yan lang muna, paggawa ng order of payment sa clerk of court. Hingi po ako ng order of payment, exclusive lang para dito sa 1,000 square meters. Bigyan ng order of payment, bayaran, yan lang. Sa dinami-dami kakansilin, mababayaran ni Mr. Tamayo yung filing fee na yan. Kaya yun, ganun ang sistema natin. Portion ang pagbabayad ng amilyar. Ng filing fee, capital gain tax, saka 10 years back amilyar. Pinanggit natin yon. Minute yan ng Korte Suprema. Kaya sabi ko, pag niremand na ito sa court ako, portion na. Kaya pag baba ng interim judgment, antimano, inamend namin yung complaint. Kasi ang original complaint noong 1998 ay para sa isang luti lang, not 41. Ay ang diniklara ng Korte Suprema
na stare diseases ni Mr. Tamayo, 7,700 hectares. Kaya inamend namin noong 2021, October 20, 2021, inamend namin yung complaint. From lot 41 with an area of 700 hectares to 35 lots na o to 12 lots na. Lot 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kasi yan 12 titles ni Mr. Tamayo. Yan ang 12 titles niya according to the memorandum of encumbrances. Kaya inamend namin from lot 41 to the whole portion of 7,700 comprising the area of 1/2 portion of Montalban, 1/2 portion of San Mateo, 1/2 portion of Marikina Estate, 1/2 portion of the Diliman Estate, 1/2 portion of the Valenzuela Estate, and 1/2 portion of the Tala Estate. Yan na yung San Jose del Monte, Bulacan na. Kasi yan ang ano ng boundary ng mga lupa ni Mr. Tamayo. According to the technical description na makikita sa deed of absolute sale. Na nandyan nakasertified to copy. Kaya inamend na namin yan. Isang kaso na lang yan, yung buong 7,700 hectares. Na kung saan ang filing fee, kung alin lang yung porsyon na may title, halimbawa ito, nakita na yung kay Rodriguez, 5,000 square meters lang yun yung nakatitle na yan. Pag kinansilar yun, yan lang muna bayaran namin na filing fee. Para eksakto. Kung ano yung mga natituluhan na kakansilahin, yan lang ang babayaran namin filing fee. At least, nakitang ebidensya na talaga ito yung particular na measurement na ito, yun ang filing fee. Sa pamamagitan ng ganon, mababayaran kumplito, capital gain tax, filing fee, 10 years back amilya ni Mr. Sigundino ay Tamayo. Sapat para punduhan ang mga utang natin. Kaya iyan ang pinaglalaban namin ni Mr. Tamayo. Hindi kami nakikiaway ayon sa sinasabi namin kahapon sa meeting sa City Government sa Quezon City, kung saan nandun si Sir Arman Alburadura. Nagkamayan kami, Sir, huwag nyo kaming ituring na kaaway. Kayo din, Sir Honorable Attorney, baka isipin nyo kaaway nyo kami. Sumagot naman siya, ay hindi kami nakikipag-away. Sinasaayos lang natin ang tama. Sabi ko, Sir, sana nga hindi tayo nag-aaraway dito. Tama, yan na yan ang gusto natin. Isinasayos lang natin yung tama. Pwede yung tama, doon tayo. Na nakikita naman namin ang niya, tama naman kayo, kaya wala tayo pag-awayan. Paalaman na kami sa isa't isa. Sinabi ko doon sa mga kasi yung 20 na yon na sinama ko doon, ayaw kaming kilalanin sapagkat sindikato naman ang nagay sa lupa. At sabi ko talaga doon tayo magharap doon sa talagang tunay kami sindikato. Oo. Kahit na doon na mismo, kasi yung kausap namin kahapon, yun mismo yung nagpirma, nagdesisyon, yung committee niya, siya ang chairman ng committee. Ay si Mr. Sigundino ay Tamayo, in all person under his authority. Mga sindikato sa lupa. Sabi ko hindi na pwede, waipit naman yan. Naka-establishment kami. Kaya kahit ano pang gawin niyo dyan, kahit court of appeals na mag-order, hindi na makaka-apekto doon sa interim judgment. Yun ang masusunod. Dahil may pinanghawakan kayo na galing sa Korte Suprema. Korte Suprema. Ngayon, halimbawa, sabi ko, kung kayo may gusto na magdemanda kami, may tarpaulin kami dyan malaki. Hindi po pwedeng maglagay ka anunsyo sa publiko, notice sa publiko, nang wala kang basihan. Dahil iyan, pwede ka makulong. Nag-ano ka ng vulgar ka ng dokumento sa publiko. Wala kang pinangawakan. Ilang taon na kami, nagpaskil pa kami dyan sa Barangay Commonwealth. Nagpaskil kami kung saan-saan na may mga tao kami. Marami ko na rin na inano na mga honorable judge. Tao ni Mr. Tamayo dapat gibayin yun. Order na yan ng korte. Napila namin sa Court of Appeals. Panalo namin. Pagpakialaman ang tao ni Mr. Tamayo. Di kung ganon,
matibay talaga ang dokumento ni Mr. Tamayo dahil magagaling yung abogado, pinagtulungan kami, dalawang abogado, saka yung artise, na talagang, sabi ng artise, nakapag-desisyon na kami. Kaya wala na kaming magagawa. Iinakit sa Court of Appeals. Ninot yung posisyon ni Mr. Tamayo doon. Kaya yung tao namin, inapprove ng Court of Appeals. Marami na din sa Municipal Trial Court. Mga tao ni Mr. Tamayo dapat gibain. Pero hindi na natuloy. Dahil nga naka-stare decisis yung kanyang titulo sa lupa. Ang kanyang OCG 333, lumabas noong 1907. Ang original survey niya 1904. Iyon yung governed by the principle of the stare decisis. Cannot be litigated in the present case. Ang stare decisis stand by the decision and disturb not what is settled. Kaya kung mabasa ng mga attorney, alam na nila yon. Hindi na natin ito pwede gibain si Mr. Tamayo kasi magugros ignorance of the law tayo. Disbar abutin natin. Kaya ganito na lang gawin natin sa kliyente natin. Makipag-negotiate na lang kayo kay Mr. Tamayo para wala tayong problema. No choice. Kaya nga sabi ko doon sa city government, maganda yan, sir. Sir, may tatanong ko doon sa city government, sino po yung teachers doon na nakipag-usap sa inyo doon? Ano po yung full name, pangalan? Si Attorney Jojo Conihiro. Okay. Siya ang head ng Urban 4 yan. Urban 4. Urban 4 Affairs. So, okay na po kayo doon, naka-coordinate na po kayo doon? Oo. Okay. Alam na niya yung Alam niya. sitwasyon ninyo? Oo. Okay, sir. Alam na. Ituloy niyo po, sir. Kopres. Wala na siguro kung pwedeng ililinawin. Okay. So, Ama- parting word, sir, ano po ang huling pananalita ninyo? Ano pong pananawagan ninyo? Ayan. Sa nasasukupan ni sir, kahit saan, doon sa siya binabanggit ninyong area, na inyong description ng area ninyo, ano pong pananawagan ninyo sa mga, lalo na po sa mahal nating ahensya dito sa Quezon City at sa mga tao? Ay ang Quezon City natin, mahal natin ito. Oh. Lalo na yung sinabi niya kahapon na hindi tayo nag-aaway dito. Ayan. Isinasayos lang natin kung alin yung tama. Kaya kung ganon ang kanyang sitwasyon, parang minumodify niya na yung pagtawag kay Mr. Tamayo bilang sindikato. Kaya lang hindi niya lang siguro mabawi pa kasi naipirma niya na yun eh. Ang makakapagpabago na lang yan, Korte Suprema. Kaya hindi man pwede kahit bawiin nila yan ngayon eh. Naka-on the record na yon. Oo. Kaya wala, no choice kami talaga. Baga man naka-interim judgment, iakit ko pa rin yan doon sa Korte Suprema, petition for review, pursuant to Rule 45. Question of law. Oh, kaya kahit na sabi nila kasi noon, bagay yan si Atty. Jojo Conihiro. Ang kaso niya, Mr. Tamayo, hindi magpuprosper yan niya sapagkat hindi naman siya represented by an individual who is a member of the Integrated Bar of the Philippines. Hindi na mag-prosper yan. Kaya ngayon, ganon din yung sinabi ng judge sa branch 83. Una, nag-order yung judge ng branch 83. Hindi ko niya bigyan ng pansin itong kaso, posisyon ni Secundino ay Tamayo, sapagkat niya, hindi naman siya represented by an individual who is a member of the Integrated Bar of the Philippines. Ngayon, mag-actual hearing na, di ko sinagot, di ko ginak-invite yung di namin ni-replyan yung sinasabi niya. Pagdating na lang ng actual hearing, doon ko na nagpaalam. Sinabi ko na. Ngayon, nag-schedule ng pandinig laban doon sa complainant sa amin. Naka-schedule na. Siyempre, bawal man kasi sa korte yung i-entrada ka na hindi ka abogado. Dapat i-entrada ka yan, abogado ka. May abogado ka. Pero sa sitwasyon ko doon, being representative of petitioner Secundino ay Tamayo, bagaman alam ko yon na hindi po pwede. Humarap ako. Lakas loob lang. Hindi lakas loob. Sabi, inisip ko, mandato ng Korte Suprema ang bitbit. May bitbit ka. Tise. Oo. Kaya hindi niya pwede i-chapira. Yun ang ano ko. Mandato ng Korte Suprema ito. Kaya hindi niya ako pwede i-chapirahin. Sa loob ko lang. Hindi ako kinabahan.
Bagaman yung mga abogado doon na nasa hearing din, na tatawagin din later on pagkatapos namin, kinabahan dahil hindi abogado ako eh. Ba't makikialam sa debatihan doon? Eh, yan na. Tawagin na, Segundi ay Raul Gador, Segundino ay Tamayo Opositor. Nahanap ng legal counsel ng Segundino ay Tamayo. Sumaya ako. Pero ginaganon-ganon na ako ng judge. Para ayaw ko pagtayuin dahil hindi ako pa. Tumayo pa rin ako. May hinawakan ko pa rin yung microphone doon kasi sa hearing doon may microphone din dito, table yung complainant, siyempre. May table din yung responsibility kasi parang magsisingalong video. Hindi yan. Pero kabila ng pagganyan-ganyan, tumayo pa rin ako. Nagpakilala na yung legal counsel ng plaintiff, si Attorney Di Guzman. Appearance for the plaintiff Raul Gador, Attorney Di Guzman. Tapos ako naman, sabi ko, good morning, Your Honor, with all due respect. Sabi ko sa kanya, in resolving this case to be governed by the principle of stare decisis before the Honorable Supreme Court, the Honorable Supreme Court did not require petitioner Segundino ay Tamayo to be represented by the individual who is a member of the Integrated Bar of the Philippines without opposition coming from the Regional Trial Court Branch 77, coming from the Honorable Solicitor General and the Court of Appeals, Your Honor, in all the respondent of this case, Your Honor. Therefore, this Honorable Court, Your Honor, will also recognize the representation of petitioner Segundino ay Tamayo even without represented by a legal counsel of the Philippines. Ngayon, sumagot yung Honorable Judge. So, you are waiving your rights to be represented by an individual who is a member of the Integrated Bar of the Philippines. Sinagot ko siya, yes, Your Honor. Any objection coming from the plaintiff's legal counsel? No objection, Your Honor. Sabi ng judge, the motion for reconsideration of the plaintiff is hereby submitted for resolution. Ang bilis namin, hindi nabura na. Yung sinasabi niya doon na hindi namin pansinin ang kaso ni Segundino ay Tamayo sapagkat he is not represented by the individual who is a member of the Integrated Bar of the Philippines. Doon, na-justify ko. Kasi in resolving case to be governed by the principle of the stare decisis, wala si Sir ng legal counsel doon. Si Sir lang nakapirma, kaya kung makita mo, wala siyang abogado. Kami-kami lang. Pero in-approve yung stare decisis sa kanya. Ngayon, ni-recognize na kami kahit saan korte dyan. Kahit sa branch 77, recognize na kasi kung yung Supreme Court na even without the representation of an individual who is a member of the Integrated Bar of the Philippines, ni-note lahat ng argumento ni Mr. Tamayo. Kaya kami, hindi na nagkuha ng legal counsel to represent Mr. Segundino ay Tamayo. Kasi kung nag-abogado pa si Sir, bawat gawa niya ng counter, bawat gawa ng ganito, ganyan, nakarecord yun. Baka maubos sa lupa ni Sir. Nakakamusyon lang noon, Mr. Tamayo, ito na haba ng listahan mo, ilang musyon ang ginaba ko dito. Tapos magyayabang pa yung sino yung mga nag-ahente para makilala yung attorney ni Mr. Tamayo. Lalo na yung nakipag-agreement dito na ganito, ganyan. Hindi pa nga kinuha ng legal counsel ni Sir, nagyabang-yabang na. Lead counsel of the Payatan State. Mabuti nga hindi si Sir nakikipag-anuhan doon. Bus na sana lupa niya. Mimituran siya ron, Mr. Tamayo yung motion ka sa ganitong kaso, charge ka dito ng ganito, ganon. Ang dami noon. Kaya, siyempre, kita mo naman sitwasyon siya. Kaya, bali, ganon na lang tayo. Okay. Ayan po. At maraming salamat, Sir. Yung Isa sa sabi ni person ng Marvin, lupain ni Sir Tamayo na si Sir Yulito Ruas. Ayan, at napakagaling po niya. Yan lang po muna dito sa particular area po ng number 44, Katibayan Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Dito kami sa tanggapan ni Sir Tamayo. Yan po ang ating ang inyong likod, Mads Pangulima, CCN Patrol, sa programang CCN News Philippines.